Happy birthday, Mang Donald, Mr. Donald Trump. Birthday pala ni Trump, June 14. Bali, ngayon yan sa Amerika. Dito sa atin, June 15 na. Sa Amerika, June 14 pala ngayon. Actually, hindi naman yan ang gusto kong pag-usapan ngayon kasi wala lang talaga akong pakialam sa birthday ni Trump po. Ang gusto kong pag-usapan ay last week, bago dumating yung June 14, Trump was trying to move heaven and earth para makipag-peace deal sa Iran. Para yan daw ang birthday gift niya ngayon. In fact, may napanood ko, ang White House ngayon parang circus, no? May motocross, may UFC fighting, may carnival, kung ano-anong fair, no? Talagang bongga, bombastic yung birthday niya. Kailang nabigo si Trump, no? Na magkaroon ng peace deal ng nakaraang linggo sa Iran. Kasi actually may napanood akong vlog, binilang nila 39 times na pala, 39, 39, no? 39 times na pala ang in-announce ni Trump publicly na we will soon have a peace deal with Iran. Ang mga nakaraang announcement, medyo imposible kasi yung demand ng Amerika na hindi naman sa Amerika kundi sa Israel ay napaka-imposible, no? Give up yung uranium enriching program, yung ihinto yung at saka i-surrender yung missile building capability ng Iran, no? Total surrender ng Iran. Imposible kasi panalo ang Iran, talo nga ang US eh. Saka Israel, ba't naman sila magsusurrender? Si Pete Hegseth made another threat na Iran should stop threatening the US or else. Tawag lang sila or else. Eh wala namang kayong nagawa. Itong si Pete Hegseth, according to many analysts, is the most incompetent defense secretary of the United States of America's history. In fact, Secretary of War pa, pinaka-incompetent. Pareho sila ni Gibo, warmongering. Wala. Eh, si Gibo actually worse. Kasi ang tapang-tapang, pero wala namang ibubuga. No? Naaway ang China, eh, nung nag-request ang Amerika magpadala ng mga barko doon sa Middle East, si Gibo mismo inamin niya na wala tayong kakayahan, gera pa kaya sa China. In fact, kakasuhan na sila ng mga active officer ng perjury kasi yung yung nilagay niya noon sa application niya, I think or sa biodata niya when he became Secretary of National Defense or when he ran for Senator, na did you hold foreign passport? Ang answer yan, no. Eh, alam naman natin ngayon na Maltese citizen pala yun. May Maltese passport yun. No? Mas worse tong si Gibo. Anyway, tingnan natin sa Biyernes kasi usually pag Lunes, usually yung gustong pag-usapan mga international events. Biyernes naman yung local. Exciting. May fireworks. Kasi we expect fireworks sa Senate within this week. Kung sino na naman ang babaliktad. Kay Peter Cayetano, offer doon sa kanya, eh, pag bumaliktad siya, pag na-impeach si Sara, siya ang vice president. Pag natigok si BBM, siyempre siya ang president. Ewan ko kung tatanggapin niya. No? Abangan, no? Si Joel Villanueva, may balita na babaliktad daw. So, tingnan natin. Kita-kita tayo sa Biyernes. So anyway, going back to Iran, tuwing US and Iran are close to a deal, sinasabotahe ng Israel, no? Ah, bubombahin yung Lebanon, no? Talagang wala magawa si Trump. In fact, galit na siya ewan ko kung talagang galit siya kasi minumura niya na si Netanyahu. Pero maraming naniniwala baka drama lang yan. Pero sa totoo lang, may posibilidad na totoo yan kasi ang American president is not in control. Puppet lang yan ng deep state, ng mga neocon, ng Zionist lobby, Israel lobby, at meron pang isang sektor ngayon na malakas sa Amerika, yung Silicon Lobby, Silicon Valley, kasi they're testing their AI, their program sa war. Oops, nagkamali na may namatay ng mga school children. Okay lang, at least we learn. Ganon sila. No? Isa sa mga powerful sector ngayon sa
US ay ang Silicon Valley lobby, no? Were testing their program kaya gusto nilang ituloy-tuloy itong giyera. Si Netanyahu ganun din, no? In fact sabi niya Turkey is next. Tawa ko lang, natawa nung napanood ko yun kasi ang liit ng Israel, ang laki ng Turkey, ang lakas ng army ng Turkey, ng Air Force ng Turkey, may nuclear weapon pa ang Turkey. Kailang alam ni Netanyahu, hindi naman kaya ng Israel yan eh. No? Matapang na sila because they know the konsulado nila ang US, US na napapasabak. But the American people are really protesting against it. You know, this is not our war, this is not our interest. At wait, when July comes, no, talagang tatamaan ng US sa kamundo. Lalo, ang US kasi ang ginagawa ni Trump ngayon, he's selling their strategic oil reserve below market price. Kaya medyo stabilized, baba ang presyo. But comes July, wala nang ubos na yan. No? At nothing is coming kasi kahit magkaroon pa ng peace deal ngayong araw, siguro mga 5 years pa bago ma-repair yung mga nasirang infrastructure sa Middle East. No? At sinabi ko nga one time na pag binomba ng Iran yung desalination facility ng Kuwait, ng United Arab Emirates, those nations stop existing kasi lalo na yung United Arab Emirates, ano yan eh, it's an artificial nation. Nabubuhay lang yan kasi may desalination plant sa may power plant para sa aircon. Pag nasira yan, wala na, they will all leave. It will be a ghost country. No? Ganun. So, uh, Trump wants to get out. Sinabi ko na noon yan, parang Hotel California. No? You can check in anytime you want but you can never leave. Wants to get out of this war. Pero he cannot. No? Kasi entrap siya ng Netanyahu, ng Israel lobby, ng neocon, ng deep state, ng military-industrial complex, ng Silicon Valley lobby. No? Talagang entrap siya. So it will cost him his presidency, lalo na pag by July na wala ng strategic oil reserve ang Amerika at talagang wala, kahit tumaas, whatever, wala ka na mabiling langis. No? It will happen to the whole world. No? So talagang patay ka Trump dyan. At may na-discover pala ako. Doon pala sa negotiating panel ng Iran, there's a psychiatrist who sits in the panel. Kasi alam nila si Raulo si Trump, he is a mental patient. No? And they are treating Trump, ang treatment nila kay Trump pag nag-strategize sila, is not as head of state, but as a mental patient. Kaya alam nila kung ano ang mga posibilidad makapag-trigger kay Trump, makapanghina kay Trump. Kasi may magagaling yung mga Iranian doctors. No? May psychiatrist pala doon na nakaupo sa negotiating panel ng Iran. No? And they're treating Trump as a mental patient. No? Kaya tingnan natin. Ako personally, kasi ngayon, daming news daming fake news. Hindi mo alam kung alin ang totoo, kung magkaka-deal ba sila, kung hindi. Lagi na lang, we're near in signing a peace deal. In fact, sabi ko nga, 39 times na pala in-announce ni Trump yan. No? So actually ako, pessimistic ako that there will be a peace deal. No? Kasi si Netanyahu, gusto niya sirain talagang Iran. But ang tawag sa Grego niyan, hubris. Pag may pagmamalabis ka, life itself will cut you down to size. Makikita ng Israel sa Amerika yung katapat nila. Talo na sila sa gera, no? Talo na sila sa gera, no? Sina Trump, sina Hegseth lang, sina Marco Rubio nagsasabing panalo sila. Ilang beses na nilang sinabi panalo sila. Pero buong mundo nakikita, no? Buong mundo nagsasabi, talo ang Amerika, talo ang Israel sa gera ito. Tapos pag tinuloy na pa nila, lalo na pag gumamit sila ng nuclear weapon, this will be the end of the civilization of Israel. Sige, tuloy niyo lang. No? Talagang ano, kikita niyo. Kailangan nakakatakot yan. Yung Bombay mo ng nuclear Israel, simply may retaliation din yan. And it will spread not only in the region but worldwide. That's the kind of the world we're facing right now. So we'll see what happens.